Kung mapapatay ni Lord si Henry Ong, isa na lang ang problema niya. Ang pinakamatindi niyang kalaban, si Norman Falco. Wika ni Daisy. Sana'y matapos na ang lahat nang makapagbakasyon naman ako. Pahayag ni Daisy. Hintayin mo ang kasal ni Lord. Baka doon lang tayo payagan na magbakasyon. Wika ni Jess. Sana nga'y pakasalan niya na si Miss. Narinig kong wika ni Daisy. Darating din yun. Lalo at napag-alaman kong punteriya nila ngayon ay ang nagugustuhan ni Lord. Kaya kailangan natin pag-ingatan. Wika ni Jess. Parang gusto kong umiyak sa narinig kong babaeng pakakasalan ni Crayola. Sobrang sakit palang masaktan. Maya-maya pa'y narinig kong bumukas ang pinto. Parang ayoko na magmulat ng mata lalo at sa Austin ang dumating. Hindi pa ba nagigising sa Aubrey? Narinig kong tanong ni Austin. Hindi pa po, Lord. Wika ni Daisy. Puntahan niyo sa hotel si Jella at Jenna. Dalhin niyo sa bahay ang mag-ina. Utos na Austin sa mga tauhan nito. Wala akong narinig na tugon ng 2 tauhan nito. Ang narinig ko na lang ay ang pagbukas at pagsara ng pinto at inilak din iyon. Lumapit ito sa akin at nagulat ako nang halikan ako sa labi. Saglit lang naman ang binigay nitong halik. Iginalaw ko ang ulo ko pero nakapikit pa rin ang mata ko para hindi halata na kanina pa ako gising. Marahan ako nagmulat ng mata. Tumingin ako kay Austin at lumapit ito sa akin. Mabuti gising ka na. Kumain ka muna para makainom ka ng gamot. Wika nito. Ngunit nagulat kami nang merong nagpupumilit na buksan ng pinto at napatingin kami bigla ni Austin doon. Dito ka lang. Wika nito. Nakita kong kumuha ito ng baril. Meron na naman bang kalaban? Narinig namin ang mga putok ng baril sa labas at binabaril ang pinto. Bigla tuloy akong napabangon nang mabuksan ang pinto. Nakita ko ang 2 lalaki at isang babae. Ang bilis ng mga pangyayari dahil nakita ko nakikipaglaban na si Austin sa 2 lalaki. Nakangising lumapit sa akin ang babae. Nakita kong meron itong hawak na kutsilyo. Anak ng teteng, hindi pa nga magaling ang sugat ko, heto na naman kami. Sumugod ito sa akin kaya mabilis kong kinuha ang unan at ibinato ko rito. Umalis ako sa higaan, mahirap nang makorner doon. Galit itong tumingin sa akin. Sumugod ulit ito sa akin kaso mabilis na nasuntok ito ni Austin. Nakita kong pumasok sina Jax at iba pang tauhan ni Austin. Lord, meron din kaming nakalaban sa ibaba. Wika ni Jax. Dalhin ang mga iyan. Pahirapan niyo. Ihanda ang sasakyan at ilalabas ko na sa Aubrey. Pahayag ni Austin. Sa bahay ka na magpagaling. Wika ni Austin. Mabilis na lumapit ito sa akin upang akayin akong palabas ng ospital. Nakaalis agad kami sa ospital. Ramdam ko ang galit sa mukha ni Austin kaya hindi na lamang muna ako nagtanong dito. Lumapit ito sa akin at niyakap ako at sumandal sa dibdib nito. Pahinga ka muna. Malayo pa ang biyahe natin. Bulong nito. Pumikit ako. Wow, ang sarap matulog kapag ang yumayakap ay si Austin. Saka ang bango-bango pa. Nagising ako nandito na sa kwarto ko. Pagtingin ko sa bintana nang silid ko ay maliwanag na sa labas at umaga na pala. Tumayo ako dahil meron akong narinig na nagtatawanan kaya sumilip ako sa bintana. Nakita ko sila Austin at ang mag-ina na masayang nag-uusap. Ngayon alam ko na kung sino ang pakakasalan ni Austin. Lalo at meron na silang anak. Malungkot akong umalis sa harap ng bintana. Sana'y matapos na ang lahat ng ito at nang bumalik na ako sa normal kong buhay. Tatanggapin ko na lang sa sarili kong wala talagang forever. Pababa na ako ng hagdan nang makita ko ang bata na nahulog sa upuan. Nakatungtong kasi ito sa upuan kaya nagmamadali ako lumapit dito. Pansin kong putok ang noo nito at umiiyak ng malakas. Anong ginawa mo sa anak ko? Hiyaw ng ina ng bata. Mabilis nitong inagaw sa akin ang anak nito. Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Ulit na hiyaw nito sa akin. Wala akong ginagawa sa anak mo. Nakita ko siyang nahulog kaya lumapit ako sa kanya. Inis na wika ko. Sinungaling? Hiyaw nito. Ano nangyayari dito? Tanong ni Austin. Itong babaeng ito, sinaktan ng anak ko. Sumbong kay Austin ito. Galit na tumingin sa akin sa Austin kaya umiling lang ako dito. Diyos ko, ang daming sinungaling sa mundo. Malakas kong bigkas bago tumalikod sa dalawa. Nakita ko pa na kinuha ni Austin ang bata. Kailangan dalhin sa ospital si Jenna. Narinig kong wika ni Austin. Umismid na lamang ako at tuluyang naglakad. Nakasalubong pa nga si Daisy. Miss Sater, ano nangyari?
Tanong nito sa akin. Nakita ko nahulog yung bata sa upuan. Lumapit lang naman ako. Bakit ako nasisi niya? Napakasinungaling talaga ng babaeng yun. Teka, kumusta ka, Miss Aubrey? Isang linggo tayo hindi nagkita ah. Saad niya sa akin. Oo nga, mukhang busy kayo ah. Wika ko. Yes, dahil hinanting namin si Mr. Ong at si Liza. Mamaya, siguradong mauhuli na namin sila. Wika ni Daisy sa akin. Pwede na ba ako sumama sa lakad ninyo mamaya? Tanong ko dito. Itanong mo na lang kay Lord kung papayagan kang sumama. Maya-maya pa'y nakita kong papasok sa Austin ng bahay. Hindi kasama ang mag-ina nito. Baka naiwan sa ospital. Daisy, maganda na kayo. Wika ni Austin. Tumingin sa akin sa Austin. Sumunod ka sa akin. Meron akong sasabihin sa'yo. Wika nito sa akin. Nakita kong pumasok ito sa kwarto nito kaya pumasok din ako. Austin, wala akong kasalanan. Hindi ko sinaktan ng bata. Paliwanag ko agad dito. Nagulat ako na lumapit ito sa akin at mabilis akong hinalikan sa labi. I miss you, my hater. Bulong pa nito. Nagulat ako sa sinabi nito. Akala ko kaya ako pinasusunod dahil gusto nitong magpaliwanag ako. Teka lang, Crayola. Sabay tulak ko dito. Kaya naman masamang tingin na binigay nito sa akin. Kumusta palang bata? Tanong ko. Ayos lang bata. Saka may mga doktor ang gagamot doon. Bulong nito. Mga katok sa pinto ang nakapagpatigil kay Austin. Kaya inis na binuksan nito ang pinto at namataan ko agad sa Daisy at mukhang problemado. Lord, may problema tayo. Mukhang nakatunog si Mr. Ong kaya tumatakas sila ngayon pero hinahabol nila Jax at Abe. Kailangan nila na back up. Wika na Daisy. Sige, maganda na kayo. Lahat ng dadaanan nila, kailangan merong nakabantay. Utos ni Austin. Nakita ko naghahanda na si Austin kaya lumapit ako dito. Pwede ba ako sumama? Tanong ko. Dito ka lang, Aubrey. Wika nito. Pero Austin, hindi ko na natapos dahil bigla akong hinalikan ni Austin. Dito ka lang at wag na wag kang lalabas ng bahay. At dito ka muna sa kwarto ko. Hintayin mo ako dito. Wika nito. Doon na lang ako sa silid ko, Crayola. Wika ako. Umiling lang ito sa akin. Dito ka na lang. Mas safe ka dito. Bulong pa nito at mariin akong hinalikan sa labi. Lumabas ito ng silid at narinig ko rin ang paglock ng pinto. Lumapit ako sa pinto upang masiguro kung nakalock nga. Hanip ka talaga, Austin. Bakit mo naman ilalock? Humiga na lang ako sa kama. Nakatulugan ko na nga ang paghihintay. Nagising akong wala pa rin si Austin. Ang tagal naman nila. Pumasok ako sa banyo para maligo. Natapos na ako sa paliligo at halos matuyo na nga ang buhok ko pero wala pa rin Austin ang dumarating. Nanghiram na lang ako ng damit at boxer ni Austin. Bakit pa kasi inilak ang pinto? Napalingon ako ng bumukas ang pinto at nakita ko sa Austin. May sugat sa labi. Ngayon ko lang nakitang merong bangas itong sa Austin. Umupo ito sa tabi ko. Nakita ko nag-alis ito ng shoes at damit. Nahuli niyo ba si Mr. Ong? Tanong ko. Tumango lang ito sa akin pero hindi tumingin. Agad na itong pumasok ng CR. Anong problema noon? May sumpong pa yata. Lumapit muli ako sa pinto at baka hindi na ito nakalock para lumabas na ako. Ngunit nagsalubong ang kilay ko nang nakalock pa din ito. Nasaan kaya inilagay ni Austin ang remote? Nahihilo na ako sa kakahanap pero hindi ko pa rin makita ang remote. Nakakainis. Nakita ko lumabas na ng CR si Crayola pero hindi ko ito pinansin. Nakaupo lang ako dito sa kama dahil naiinis ako. Lumapit ito sa akin at hinalikan ako sa labi. Mapusok ang ginawang paghalik nito sa akin. Austin, gamutin muna natin ang sugat mo. Wika ko. Mamaya na. Paus na wika nito. Naging mabilis ang pagkilos nito at naramdaman ko na lang na nakapasok na ito sa loob ko. Ang bilis ah. Halos 1 linggo lang kaming hindi nagkita. Pumikit na lang ako. Bumigay na naman ako sa isang Austin Gray. At nang alam kong sabay na kaming sumabog ay doon ako tinabla ng pagod. Tanga na siguro ako dahil alam ko naman na meron na itong pakakasalang babae pero heto pa rin ako at nagpapakatanga sa isang Austin Gray. Nagising ako mula sa Austin sa tabi ko kaya lumabas ako ng silid nito. Mabuti na lang at bukas na ang pinto. Nagmadali akong pumunta sa silid ko. Miss Aubrey, gising ka na ba? Narinig kong pagtawag ni Daisy sa akin.
Sige, pasok ka Daisy. Wika ko. Nakita kong meron itong dalang tray na may lamang pagkain. Kumain ka muna, Miss Sator. Wika nito. Nag-abala ka pandalhan ako ng pagkain dito. Bababa naman ako. Wika ko. Utos lang ito sa akin ni Lord. Wika nito. Daisy, pwede magtanong? Oo naman, Miss Aubrey. Sagot nito. Si Liza, nahuli rin ba ni Austin? Tanong ko. Yes, Miss Sator. Nahuli din. Dahil simula pa lang alam na namin na kalaban si Liza. May dahilan si Lord kaya hinahayaan niyang makapasok dito sa loob si Liza. Mas mautak si Lord. Hindi nila basta maluloko at yari sila ngayon. Wika ni Daisy. Si Jolly at Janet, asawa ba at anak ni Austin? Tanong ko. Ha? Naku, Miss Sator. Wala pang asawa si Lord Austin. Nagbabalak pa lang siya mag-asawa para maging ganap na siyang isang tunay na mafia lord. Pahayag ni Daisy. Si Ma'am Jolly ay kababata ni Lord at ang kasamang bata ay anak yon ni Ma'am Jolly. Kaso iniwan ng boyfriend niya at binuntis lamang. Wika ulit ni Daisy. Nakahinga ako ng maluwag sa mga sinabi nito. Kaso sino babaeng gustong pakasalan nito? Miss Sator, kumain ka na. Baka mamay umakyat si Lord at merong sasabihin sa'yo. Wika nito. Tumango ako dito. Agad din naman itong umalis sa salida. Katatapos ko lang kumain nang pumasok sa Austin. Tumingin ako sa mukha nitong seryoso. Parang bigla akong kinabahan. Bakit kaya ganito mukha nito? Umupo ito at nakita ko meron itong ibinaba sa table. Tumingin ako doon at isang sobrang puti ang nakita ko. Pwede ka nang umalis ngayon dito sa bahay ko, Aubrey. At eto ang bayad ko sa'yo. Yung kotseng pinangako ko sa'yo ay ipadadala ko na lang sa bahay mo. Saan nitong seryosong pagkakasabi? Hindi ako makaimik sa mga sinabi ng Austin. Ganun lang yun. Pagkatapos pagsawa ng katawan ko ay basta na lang ako itataboy. Ang sakit. Parang gusto kong maglupasay pero hindi ako nagpahalata dito. Ayokong pagtawanan ako ni Austin. Aaminin kong mabilis ko itong minahal. Ano pa nga bang aasahan ko sa isang Austin Gray na pagkatapos akong tikman ay basta na lang itataboy at itatapon na parang basura. Okay. Sagot ko at kinuha ko sobrang inabot nito. Hindi ko na tiningnan kung magkano ang laman noon. Sa Daisy maghahatid sa'yo sa bahay mo. Wika nito. Salamat na lang, Mr. Gray. Pero kaya ko nang umuwi mag-isa dahil dadaan pa kasi ako sa mall. Wika ko. What? Galit na wika nito. Tumingin ako dito na may pagtataka. Anong problema ng lalaking ito? At biglang nag-iba ang templa ng mukha nito. Saan ka pupunta? Galit na tanong ulit dito sa akin. Sa mall. Meron akong babalikan doon. Bali walang sagot ko. Kumunot ang noon nito. Huwag mo sabihin na yung maliliit na tela na iyon ang babalikan mo, Aubrey. Tanong nito at umuusok ang ilong nito sa galit sa akin. Yes, dahil pag gusto kong pumunta ng bar, lalo na kapag araw ng day off ko sa trabaho ay pumupunta ako doon. Wika ko. Nagulat ako nang tumilapon ang laman ng table. Nakita ko mga pinagkainan ko na nasa ibaba na at basag-basag na ito. Tumingin ako kay Austin at nakikita ko ang galit sa mukha nito. Ano naman problema ng lalaking ito? Wala naman akong ginagawa. Tumayo ito at tumingin sa akin ng masama. Wala nang aalis. Sugaw niya sa akin. Ha? Kanina lang halos ipagtabuyan ako tapos ngayon sasabihin wag na raw akong umalis. May sanib siguro ang lalaking ito. Mr. Gray, kasi sabi mo lang na pwede na akong umalis, kaya wala nang bawian. Wika ko. Galit itong tumingin sa akin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Wala nang aalis. Tapos ang usapan. Galit na hiyaw nito na ikinagulat ko. Anong nangyari kaya doon? Bago-bagong utak. Ang hirap kausap. Nagulat pa ako na ibagsak ang pinto ng silid ko. Pero aalis pa rin ako. Ibinigay na nga niyang bayad sa akin. Baka may sumpong lang talaga. Inayos ko muna mga nabasag na plato at baso bago ako pumunta ng CR upang maligo. Konti lang ang dadalhin kong gamit. Yung sa akin lamang talaga. Iiwan ko na lang yung mga binili ni Austin. Pantalon, black at spaghetti strap ang suot ko. Ang sexy ko dito. Nag-makeup din ako. At light lang naman ang nilagay ko dahil trip ko lang na mag-makeup. Kinulot ko rin ang dulo ng buhok ko. Wasak na nga ang puso ko. Nakuha ko pang magpaganda. Tumingin muna ako sa salamin bago lumabas ng silid ko. Bumaba ako ng hagdan at nakita kong busy si na Austin.
Mukhang mahalagang pinag-uusapan ng mga ito dahil hindi agad nila ako napansin. Nakatalikod kasi si Austin at busy sa laptop nito. Biglang tumingin sa akin si Daisy at nakita kong kumunot ang noon nito. "Saan ka pupunta, Miss Aubrey?" Tanong nito nang may pagtataka. Tumingin din sa akin si Austin at ganoon din ang mga tauhan nito. Alanganin akong umiti sa mga ito lalo na kay Austin. Lalo't nakikita ko ang galit sa mukha nito. Uuwi na ako. Wika ako sa mga ito at nagmamadaling lumabas na ng bahay. Kaso hindi pa ako halos nakakalabas ng bahay nang merong humila sa akin at sa pilitan ako ipinasok sa kwarto ko. "Ano ba? Kala ko ba pwede na akong umuwi?" Hiyaw ko dito pero wala akong narinig na sagot mula sa lalaki. Masamang tingin na ibinigay ko rito. "Ano bang problema mo? Nakakainis ka na ha?" Sigaw ko. Ngunit tumalikod lang ito sa akin. Nakita kong papalabas ito ng silid ko. Kinuha ko ang unan at ibinato ko rito pero hindi man lang ito lumingon. Narinig kong inilak nito ang pinto ng silid ko at lalong sumama ang loob ko. Humiga na lang ako sa kama at umiyak. Nakatulugan ko na nga lang ang pagluha. 10:30 ng gabi hindi ako makatulog. Parang antahimik sa labas ng bahay. Alam kong umalis sa Austin. Nakita ko kasi sila sa labas ng bintana kanina kasama ang mga tauhan nito. Nagulat ako sa putok ng baril sa labas ng silid ko. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Lumapit ito sa akin at may inilagay sa ilong ko. Wala ko nagawa nang mailagay sa ilong ko ito, kaya nanghina ang katawan ko at dahan-dahan na pumikit ang mga mata. Nagising ako sa ingay at tawanan ng mga tao. Tumingin ako sa paligid. Namataan kong nasa gitna kami ng dagat at nandito ako sa isang yate. "Oh, gising ka na pala. Reyna ni Austin Gray." Wika ng lalaking lumapit sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, ito si Norman Falco. Tumingin ako dito. "Mister, wala ko naging kasalanan sa'yo. Kaya pwede ba pakawalan mo na ako?" Pakausap ko. Tumawa ito ng malakas. "Yes, wala kang kasalanan pero si Austin Gray ay malaking atraso sa akin." Wika nito. "Kung si Austin na may kasalanan sa'yo, bakit dinamay mo ko?" Galit na tanong ko. "Dahil isa ka sa magiging hadlang sa plano ko, kaya dapat kang mamatay. Sayang, napakaganda mo pa naman kaso mamamatay ka ng maaga." "Boss, paparating na sila Austin Gray." Hiyaw ng tauhan nito. "What? Paano nalaman noon na nandito tayo sa gitna ng dagat? Maganda kayo. At itong babaeng ito, ihulog sa dagat. Huwag aalisin ang tali sa kamay at paa." Wika ni Norman. Bigla ko natakot. Diyos ko, ano na mangyayari sa akin? Lalo at madilim sa ilalim ng dagat. Swerte na lang kung maililigtas ako ni Austin. Narinig ko mga palitan ng putok ng baril sa buong paligid. Nandito na sila Austin. Nagulat ako nang basta na lang akong buhatin ng dalawa lalaki at inihulog sa dagat. Tuloy-tuloy ang katawan kong bumulusok sa ilalim ng tubig. Hindi ko maigalaw ang paa at kamay ko dahil nakatali ito. Napakahigpit ng pagkakatali sa akin. Pinilit kong igalaw ang paa ko. Baka sakaling maalis ang tali. Nauubusan na rin ako ng hininga. Ibinuka ko ang bibig ko kaya tuloy pumasok ang tubig sa loob ng katawan ko. Hanggang dito na lang ba ako? Hindi na ba ako may liligtas ni Austin? Bago ako pumikit ng mga mata ay merong liwanag ang papalapit sa akin. Wala na akong pag-asa dahil nakikita ko na ang langit. Ayos lang. Makakasama ko naman na sina Mama at Papa. Ramdam kong merong humihila sa akin paitaas pero hindi ko na kayang imulat ang mga mata ko. Nangihina na ang katawan ko. "Ha? Nasaan ako?" Tanong ko sa akin sarili. Tumingin ako sa paligid. Napakagandang tanawin ang nakikita ko. "Aubrey, anak." Bigla akong lumingon sa tumawag sa akin at nakita ko si Mama at Papa. Bigla akong lumapit sa mga ito at yumakap. Makakasama ko na kayo. Miss ko na po kayo." Wika ko. Nakita ko ngumiti sila sa akin. "Aubrey, anak, hindi mo pa oras para mamatay. Meron tao naghihintay sa'yo sa ibaba. Bumalik ka na anak sa ibaba. At masaya ko. Kahit wala kami sa tabi mo, ng papa mo ay nakaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Anak, tandaan mo, mahal na mahal ka namin ng papa mo. Alagaan mo ang sarili mo. At maging masaya sa taong nagmamahal sa'yo." Saad ni Mama. Yumakap pa sina Mama at Papa sa akin. "Kailangan mo nang bumalik sa taong nagmamahal sa'yo, anak." Wika ng Papa ko. Itinuro nila sa akin ng isang liwanag.
Sige na anak. Humayo ka na at mag-iingat ka, Aubrey. Wika ng mga magulang ko. Lumapit ako sa liwanag at hinigop ang katawan ko. Sunod-sunod akong napaubo at tumatalsik ang tubig sa bibig ko. Tumagilid ako upang mailabas ko ang lahat ng tubig. Lasang-lasa kong alat sa bibig ko dahil sa nainom ko. Nangihina pa rin ang katawan ko para akong binugbog ng mga sandaling ito. Nagulat ako nang bigla akong yakapin ni Austin. Thanks God. Narinig ko pang wika ni Austin. Tubig. Nauutal na wika ko kay Austin sapagkat nanunuyo ang lalamunan ko. Mabilis itong nanghingi ng tubig kay Daisy. Itinaas ang ulo ko upang mapainom ako ng tubig. Uuwi na tayo. Bulong nito at minuhat ako. Ramdam ko pang hinalikan ako sa labi. Ako naman ay pumikit na ng mga mata pero masaya ako matutulog dahil nakausap ko ang pamilya ko. Sobrang saya ko dahil makakasama o makikita ko pa sa Austin. Siguro tatanggapin ko na lang kung sakaling magsawa si Austin sa katawan ko. Ang mahalaga ay naging masaya ako sa mga araw at oras na kasama ko ito. Nagising na lang ako merong nakayakap sa akin. Tumingin ako sa taong katabi ko at nakita ko si Austin. Tulog na tulog ito. Ang gwapo talaga nito. Inalis ko ang pagkakayakap nito pero humigpit ang yakap niya sa bewang ko at sumiksik pa ito sa leeg ko. Mamaya ka na bumangon. Inaantok pa ako. Bulong nito. Napangiti na lang ako. Mahal ko talaga itong sa Austin. Kahit na alam kong meron na itong babaeng pakakasalan. Nakita ko ang cellphone nito. Ewan ko ba? Gusto kong tingnan. Kaso may password naman. Crayola, anong password ng cellphone mo? Tanong ko. Baka sakaling ibigay sa akin. 12/25/1997. Mabilis na sagot nito. Nagtaka ako dahil birthday ko iyon. Kaya naman mabilis kong inilagay ang binigay nitong password. Nabuksan ko agad. Wala naman text ng mga babae dito. Pumunta ako sa gallery upang tingnan kung meron mga picture. Napanganga ako nang makita kong meron ako mga picture dito. Meron pang natutulog ako at meron ding nakasimangot at nakangiti ako. Anak ng teteng, bakit meron akong picture dito? Lalong lumaki ang mga mata ko nang meron akong picture na nakatapis ng tuwalya at nakabikini na lang. May picture din ako nasa loob ng mall nito at nakasuot ng uniform. Bakit meron ako mga picture nito kay Austin? Mamaya ko na lang itatanong pag nagising ito. Mukhang puyat na puyat. Gumalaw ito at tumaas ang kamay nito sa dibdib ko. Austin, bakit meron akong picture dito sa cellphone mo? Tanong ko sa lalaki pero hindi ito nagsalita. Patuloy lang sa paghalik sa leeg ko. Austin! Pagtawag ko ulit dito. Ang babaeng nasa picture at babaeng nasa tabi ko. Siya ang magiging asawa ko. I love you so much. Bulong nito. Nabigla ako sa sinabi nito. Una kitang nakita sa mall na pagmamayari ko. Alam kong bagong pasok ka pa lang bilang sales lady. At napakabata mo pa noong nakita kita sa CCTV camera. Alam mo bang lahat ng galaw mo nakakaakit? Nagtiis ako ng taon dahil masyado ka pang bata noon. Naging masaya ako na umayon sa akin ang tadhana nang bigla ka mag-comment sa aking pages. Siguro, kung ibang babae nag-comment ng hindi maganda sa akin, ayos lang. Wala akong paka sa kanila. Pero nagulat ako nang sabihin sa akin ni Daisy na ang nag-comment daw ay ang aking magiging asawa. Si Daisy ang nakakaalam ng tunay kong damdamin sa'yo dahil hindi ko lang siya basta tauhan. Daisy is also my cousin. Ginamit ko ang pag-comment mo nang hindi maganda sa akin upang tuluyan ka maging akin. Kahit na tinatawanan ako ni Daisy, ang mahalaga sa akin ay makuha ko ang gusto ko. Alam mo bang galit na galit ako sa mga taong gusto kong pabagsakin dahil pati ikay nadadamay? Nasasaktan ng babaeng mahal ko. Kaya lahat ng nananakit sa'yo dobleng paghihirap ang binibigay ko sa kanila. Sobra ako nangamba na malaman kung kinuha ka ni Norman Falco. Pero dobleng kabang naramdaman ko nang hinulog ko sa tubig ng mga tauhan niya. Akala ko mawawala ka na sa akin dahil hindi ka na humihinga nang maiahon kita sa tubig. Kahit alam ko makasalanan ako, lumapit pa rin ako sa kanya at nanalangin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung mawawala ka sa akin. Kaya ngayon, hindi ko nahayaang mawala ka sa akin, my hater. I love you at gusto ko na magpakasal na tayo. Wika ni Austin sa akin.
Halos maluha ako sa mga pinagtapat na Austin. Hindi ko akalaing may katugunan ang pagmamahal ko rito. Tumingin ako dito. Paano mo nalamang nakuha ko ni Norman Falco? Tanong ko dito. Tumingin ito sa akin ng matagal. Because of the necklace. Nalagyan ko ng maliit na tracking device ang suot mong necklace para alam ko mga nangyayari sa'yo sa tuwing wala ako sa tabi mo. Wika nito. Nagulat ako sa sinabi nito. Ngayon ko lang naalalang meron nga pala itong ibinigay sa akin na necklace. At ang sabi ay huwag kong aalisin. Kinaba ko ang necklace sa leg ko. Alisin mo na ito. Wika ko. Hindi kasi ito basta maalis dahil meron itong lock. Nakita kong umiling ito. Hindi ko pwedeng alisin iyan. Dahil dyan ko nakikita kung anong mga pinagagagawa mo. Saka baka bigla mo kong iwan. O manlalalaki ka. Wika nito. Nakakainis ka. Sabay kagat ko sa dibdib nito. Ganyan bang tingin mo sa akin? Ang ibig sabihin nun ay wala kang tiwala sa akin, Austin. Kung ganyan kang mag-isip. Nagtatampong sabi ko. Tumingin ako dito. Mahal kita, Austin. Hindi ko alam kung kailan ko naramdaman pero nagising na lang ako isang araw na mahal na kita. Wika ako. Nakita ko ang saya sa mukha nito kaya mahigpit akong niyakap. Thank you, Aubrey. Tinanggap mo ako sa buhay mo kahit masama akong tao. Wika nito. Para sa akin, hindi ka masama, Austin. Bulong ko. Next week na tayo magpakasal. Wika ni Austin. Next week ka agad? Tanong ko. Yes, nakaready na yun. Ikaw na lang hinihintay. Wika nito. At mariin akong hinalikan sa labi. Gumapang ang halik nito sa leeg ko. Kahit medyo masakit pa ang katawan ko, ay pumayag ako sa gusto ni Austin. Sino bang makakatanggi sa isang Austin Gray? Totoo nga ang sinabi ni Austin na ready na ang lahat sa kasal namin at ako na lang ang hinihintay. Wala akong narinig sa mga pinagsasasabi ng pari dahil sobrang kaba at saya ang nararamdaman ko. Ang tangi ko lang naalala ay yung sumagot ako ng I do at bigla akong hinalikan ni Austin. Congrats po, Lord. Pagbati ng mga tauhan ni Austin. Iya. Pagtawag sa akin ng ina ni Austin kaya tumingin ako dito. Nag-aalangan pa ako dati na baka hindi ako matanggap nito para kay Austin. Pero sabi ni Crayola ay mabait daw ang mama niya. Sa US na ito nakatira pero noong nalaman na magpapakasal na sa Austin ay nagmadali itong umuwi ng bansa. Aubrey, iha. Ikaw na bahala sa anak ko. Minsan, intindihin mo na lang ang sumpong niya. Lalo na ang pagiging seloso. Manang-mana yan sa ama niya. Kaso maagang kinuha sa akin. Alam mo bang kahit wala na ang papa ni Austin? Nagpaparamdam pa rin iyon sa akin. Lalo na pag meron akong kausap na lalaki. Pahayag ng ina ni Austin. Pwede po pala yun, ma. Na kahit wala na isang tao, nagpaparamdam pa din? Tanong ko. Yes, iya. Alam mo bang nakikipag-sex pa sa akin ang mahal kong asawa sa panaginip? Bulong pa nito. Ho? Gulat kong wika. Tumawa ito sa akin. Secret lang natin yun, ha? Wika pa nito. Nagpaalam na rin ang ina ni Austin. Nakita kong papalapit sa akin sa Austin. Tapos na sigurong makipag-usap sa mga tauhan nito. Lord, pagtawag ni Daisy. Baka pwede magbakasyon ako. Okay. Tugon ni Austin. Tumingin sa akin si Daisy. Congrats, Miss Hater. Hanga na talaga ako sa inyo. Totoo ngang may forever. Pangaasar pa nito bago umalis. Let's go. Dahil kanina pa ako naiinitan. Bulong nito. Ang usapan namin, 1 linggo kami mag-honeymoon sa bagong bili nitong bahay. At pagkatapos pupunta kami sa Canada. Hindi pa nga halos kami nakakapasok sa loob ng silid ay naging maharot na sa Austin. Ang bilis dito dahil naalis agad ang suot kong damit pang kasal. Austin, maliligo na muna ako. Pagtulak ko sa lalaki. Mamaya na, mine. Wika nito. Napangiti ako dahil ang tawag nito sa akin ay mine. Parang ang tagal naming hindi nagkita ni Austin dahil nakailang ulit pa ito bago ako tinigilan. Hindi na nga ako nakaligo dahil sa pagod. Nagising akong tumutunog ang cellphone ni Austin. Nakita kong tumatawag si Jelly. Anong problema ng babaeng ito? Alam namang nasa honeymoon kami ni Austin, tumatawag pang baliw. Oh, tumatawag ang kabit mo. Inis na wika ako. Kinuha naman ito ang cellphone pero nakatingin sa akin.
Sige, pupunta na ako. Wika ni Austin. Pupuntahan ko muna si Jenna. Umiiyak. Ako ang hinahanap. Wika nito. Okay. Tugon ko. Mine, sumama ka na lang. Bulong pa nito. Tumayo ako pero hindi ako nagsalita. Nakakainis lang kasi araw ng honeymoon namin. Ang daming sagabal. Huwag ka na magalit. Magpapakita lang ako sa bata. Malapit kasi yun sa akin. Wika nito. Di wow. Bulong ko. Mine, sana maintindihan mo rin yung bata dahil walang ama. Wika ni Austin. Hindi na ako nagsalita. Tahimik lang ako sa loob ng kotse. Ramdam kong panay ang tingin sa akin ni Austin. Tumigil kami sa isang condo unit at pumasok sa loob. Hindi pa rin ako nagsasalita. Nag-doorbell si Austin at bumukas naman agad ang pinto. Nakangiti pa si Jelly nang buksan ang pinto kaso nawala ang ngiti nito nang makita kong kasama. Bigla itong sumimangot. Nakita ko ang bata at tahimik itong nanonood ng TV. Kala ko ba nagwawala? Kung hindi pa nga tinawag ng ina, hindi nito papansinin si Austin. Narinig kong gusto na mag-ina na mamasyal daw. Umirap na lang ako sa hangin. Buhat na Austin ang bata nang lumabas kami ng condo unit. Pansin kong gusto ng bata sa tabi ni Austin kaya ang labas, sa likod ako at ang mag-ina ang nasa unahan at katabi ng magaling kong asawa. Nakikita kong patingin-tingin ulit sa akin sa Austin sa salamin. Inirapan ko lamang ito. Tumigil ang kotse sa isang mall at meron daw bibilhin ang hitad na si Jelly. Nauna ako lumabas ng kotse. Nakakainis lang dahil ako ang asawa pero hindi ako ang kasabay sa paglalakad ni Austin. Hi, Miss Beautiful. Malakas na pagbati sa akin ng tatlong lalaking nakasalubong ko. Nilampasan ko lang ang mga ito. Nagulat ako kay Austin nang bigla itong sumulpot sa tabi ko. Kumain muna tayo. Hindi ka pa kumakain ng umagahan. Wika nito. Nasaan kaya ang kasama nitong mag-ina? Austin, honey! Narinig kong pagtawag ni Jelly. Nakita ko pang pantatluhan lang ang kinuhang table ni Jelly. Meron na rin mga pagkain sa table ng mga ito. Tinatawag ka na ng asawa mo? Wika ko. At umalis ako sa harap nito at naghanap ng sarili kong table. Nakakita naman ako ng bakanteng table na malapit sa mga ito. Lumapit sa akin ng waiter. Konti lang ang in-order ko dahil wala akong ganang kumain. Hi, pwedeng makashare ng table? Wala na kasing bakante. Wika ng lalaking sumulpot sa harap ng table ko. Tumango lang ako dito. By the way, I'm Jess. Pagpapakilala nito sa akin. Nakita ko naglahad ito ng kamay pero tiningnan ko lang ang kamay nito ngunit ngumiti pa rin ito sa akin. What is your name, young lady? Tanong nito, pero hindi pa rin ako nagsalita. Wala ako sa mood para makipag-usap. Nakita kong umiling pa ito. Dumating ang order ko. Tahimik lang akong kumakain. Pansin kong nakatitig lang sa akin ang lalaking kaharap ko. Tingin ko nga ay nasa 29 years old ang edad nito. Tumayo ako dahil tapos na akong kumain. Nagulat pa nga ako na magsalita ang lalaki. Miss, sana'y makita ulit kita. Malakas nitong wika. Hindi ko ito pinansin pero nakita kong madilim ang mukha ni Austin. Inirapan ko lang ito. Sa kotse nila ako maghihintay. Parang biglang sumama ang sikmura ko kaya humiga ako pagdating ko sa kotse. Nahihilo din kasi ako at parang gusto lumabas ng mga kinain ko. Nalalamig din ang pawis ko. Ano nangyayari sa akin? Kinulam yata ako ng lalaking iyon. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto ng kotse. Narinig ko pa sa babaeng hitad na sa ibang lugar naman daw pumunta upang mamasyal ko, no? Mine, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Austin at mabilis itong lumapit sa akin. Baka nag-iinarte lang yung asawa mo, Austin, para hindi mo ipasyal sa Jenna. Wika ng hitad na babae. Umayos ka ng pananalita mo, Jelly. Pinagbibigyan ko ang kaartahan mo, kahit alam mo naman na araw ng honeymoon namin. At huwag mong pagsasalitaan sa Aubrey ng kung ano-ano. Galit na wika ni Austin sa babae. Okay ka lang? Anong masakit sa'yo? Bakit ang lamig ng pawis mo? Nag-aalalang tanong ni Austin sa akin. Bigla akong bumangon dahil parang gusto lumabas ng mga kinain ko. Diyos ko, ano bang nangyari sa akin? Parang nangihina ako. Mine, ano bang masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Austin. Nasusuka lang ako. Nangihinang sagot ko dito at nagmamadali na lumabas ng kotse. Agad na lumapit ito sa akin at pagkatapos ay pinainom ako ng tubig ni Austin nang makasuka na ako. Medyo umayos na ang aking pakiramdam. Hindi lang siguro nagustuhan ng tiyan ko mga kinain ko kanina.
Nagulat pa nga ako nang inayos pa ni Austin ang buhok ko. Kumuha din ito ng panyo upang punasan ang noo kong puro pawis na din. Wala na namang laman ng tiyan mo dahil naisuka mo. Nag-aalalang wika sa akin ni Austin. Inalalayan akong makabalik ng kotse nito. Jelly, lumipat kayo sa likod at dyan maupo si Aubrey. Utos ni Austin sa babae. Pero Austin, baka umiyak si Jenna. Wika ng hitad. Anak mo yan, Jelly. Kaya alam mo kung paano siya patatahanin kapag umiiyak na. Saka may asawa na ako, Jelly. At sana'y maintindihan mo iyon. Wika ni Austin sa babae. Kahit masama ang pakiramdam ay parang gusto kong matawa sa itsura ng mukha nito. Nakasimangot kasi itong lumipat sa likod ng sakyan. Akala mo, hindi ko napapansin na gusto mo lang sirain ang honeymoon namin ni Aubrey? Galit na wika ni Austin. Napataas tuloy ang kilay ko sa mga tinura nito. Austin, lalong hindi mo na kami mapapansin dahil magkakaroon ka na ng anak. Sabi pa ni Jelly. Napakunot ang aking noo. What do you mean? Tanong ni Austin sa babae. Kung hindi ako nagkakamali, ay buntis si Aubrey. Dahil ganyan din ang nangyari sa akin noong nagbubuntis ako kay Jenna. Wika nito. Nagulat ako sa mga sinabi ni Jelly at nakita kong ngumiti si Austin. Tila nanalo sa loto. Mas maganda kung ganoon. Nabuntis ng asawa ko. Masayang wika ni Austin. Hinatid muna ang mag-ina sa bahay nito. Hindi na nga bumaba ng kotse si Austin. Nakikita ko rin sa mukha nito ang pag-aalala. Kailangan mo magpa-check up ngayong araw, Mine. Wika sa akin ni Austin. Ha? Ngayon na kaagad? Ang bilis naman. Para makasiguro tayo na kung buntis ka nga. Sagot nito sa akin. Hindi na lang ako nagsalita. May hirap pa namang makapagtalo sa makulit na si Austin. Kapag ginusto nito, ay walang makapipigil dito. Sa Obigay Clinic na nga kami pumunta. Agad kaming pumasok sa loob. Sinalubong naman kami na isang babaeng ubod ng ganda at sexy. Kaya labis akong humanga dito. Oh, pinsan, napadalaw ka? Tanong ng babae sa aking asawa. Magpinsan pala sila. Sa bagay, mayroong pagkakahawig ang dalawa. Sa Austin na nakapag-usap sa pinsan nito. Maya-maya pa ay meron ito ibinigay sa akin na pregnancy test. Dito ka na lang, Austin. Nandyan lang naman ang CR, oh. Wika ko dahil balak pa sana ako samahan nito sa loob. Diyos ko, pasaway na lalaki. Oo nga, pinsan. Dito ka na lang at huwag ka mag-alala dahil walang lalaki dyan sa loob ng CR. Kaya walang kukuha sa asawa mo. Mapang-asar na wika ng pinsan nito. Tumalikod na ako para pumasok ng banyo at ginawa ko ang inutos sa akin ng pinsan ni Austin. At pagkatapos, ay nalalaki ang mga mata ko nang makita kong nagdalawa ang guhit na kulay pula. Oh my gosh! Totoo ba ito? Gulat at hindi makapaniwalang sambit ko. Napapitlag ako na may biglang kumatok sa labas ng pinto ng banyo kung saan ako naroroon. Narinig ko ang boses ni Crayola. Tila nag-aalala ito. Mine, ayos ka lang ba? Narinig kong tanong nito habang kumakatok. Hindi rin ito nakatiis at sumunod pa rin sa akin. Umiiling na lang na binuksan ko ang pinto ng banyo. Nagulat pa nga ako na biglang kunin nito ang hawak ko. Mas nabigla ako nang yakapin ako ng mahigpit nito. I love you, Mine. Pabulong na wika nito. Congrats, pinsan. Ang bilis mo, ah. Dahil kahapon lang kayo kinasal, nakabuo ka kaagad. Mapang-asar na wika nito. 1 month pa lang si baby sa tiyan mo. Kaya mag-iingat ka. Lalo at first baby ninyo ito. At yung mga vitamins mo ay dapat iinumin mo yun araw-araw. Paalala ng pinsan ni Austin. Sige, maraming salamat sa'yo. Wika ko. Hindi naman kami nagtagal sa klinik at umalis din. Napapangiti ako dahil panay ang halik sa akin ni Austin. Kahit na nang makarating kami sa bahay, todo alalay din ito sa akin. Kahit na nang pahiga na ako sa kama. Si Austin ang nag-asikaso ng pagkain at halos ayaw pa nga akong pakilusin. Ito na rin ang nagsubo sa akin ng pagkain. Hindi ko na lang ito sinaway. Pagkatapos kumain ay agad akong pumasok sa loob ng banyo para maligo. Paglabas ko ng banyo ay nakita kong aking asawa na busy sa laptop nito. Nang tuluyan na ako makapagbihis ay agad akong nahiga sa kama. Ipinikit ko ang aking mga mata para matulog. Naramdaman ko ring tumabi sa akin sa Austin. Ang bango naman ng mind ko. Bulong pa nito sa akin. Hindi ako nagsalita pero ramdam kong bumaba ang labi nito sa leeg ko. I love you so much. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Austin.
Sagot ko din dito. Wala na akong mahihiling pa dahil ibinigay na sa akin sa Austin, ang taong mahal ko at makakasama sa aking pagtanda. Alam ko na marami pang pagsubok ang darating sa amin bilang mag-asawa. Alam ko din na malalampasan namin iyon ni Austin, lalo na ngayon at magkakaroon na rin kami ng anak. Thanks God.